Yung online link up group po na yan ay mga small group na ginagawa po natin dito sa ating simbahan para matulungan po tayo na lumago sa ating mga pananampalataya. It could be in person or online po, and it is happening from different parts of the globe. If you want to be part of our link up group, local man po o sa ibang bansa, I strongly encourage you to join any of our link up groups. Kung kayo po ay nag-join sa atin sa iba't ibang panig po ng mundo, you can join our Philippines link up group, Middle East and Europe link up group, Asia, Australia, New Zealand link up group, USA and Canada link up group, and of course dito po sa atin sa ating local and in-person link up group. Makakatulong po ito para tayo ay lumago sa ating mga pananampalataya, because I believe that this season in our church is a season of next level. Everybody shout, next level. And speaking of next level, katulad po ng in-announce ko, meron po supposedly tayong divine encounter. Unfortunately po, sold out na yung divine encounter. Wala na po tayong slot para sa divine encounter. So, naubos na po yung mga slots natin ng divine encounter. So, I want to encourage you pa rin, kapag nagkaroon ho tayo ng next batch, first time yata nangyari to, 1 month before pa, sold out na yung ating divine encounter. So, next time po magkakaroon tayo ng divine encounter, I strongly encourage you to register as early as possible. Amen? And, pero maging ang ating water baptism, we have already around 200 people na nag-register sa ating water baptism. So, we decided to have a second batch of water baptism to accommodate everybody. So, mag-open tayo ng bagong date ng water baptism, which is September 7. So, kung kayo po ay nagnanais to take your faith to the next level and get water baptized, publicly declare that Jesus is the Lord and Savior of your life, ini-encourage ko po kayo to join our next water baptism, September 7, 2025. Sunday po yan, first Sunday of September. Again, limited slots na lamang po ang available. So, ini-encourage ko po kayo to join our water baptism. Kamusta po kayo ngayong araw na ito, mga kapatid? Good morning! Amen. If you are here for the very first time, sana hindi kayo nagulat. My name is Stephen. I got the honor and privilege of leading this amazing church called Jesus is Alive, Kamanaba. And we want to acknowledge our global family who are joining us from different parts of the globe, katulad ni Rich Joy nanonood sa YouTube from Zambales, si Mona nanonood from Facebook sa Nueva Ecija, at lahat po ng ating global family all across the world. Maraming pong salamat for joining us today. If you are our guest, our visitor, sana po maka-join kayo sa mga link-up groups namin, sa mga growth track namin, and I want to personally treasure your presence today. Maraming pong salamat. You could be anywhere in the world today, but you chose to be here. Salamat po sa inyo, and I hope na yung nag-imbita po sa inyo, you do them a favor and thank them for this wonderful investment that you have sa inyo pong mga kaluluwa. Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ganituhan na ba tayo? Okay, just to remind you, ako pa rin yung pastor nyo kahit wala ako last Sunday, ha? Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Ready na po ba kayo to receive the Word of God today? Amen. I'm so fired up and ready to share the Word of God that God has placed in my heart, and I know and I pray that it will speak directly to you as well. Let us pray. Panginoon, salamat po. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba, bukas ang aming puso na tanggapin ang iyong mga salita. Naniniwala ko, Panginoon, that your word has the power to transform our lives. So as we study the smartest book in the world, I pray that this message will be plain, powerful, personal, that it will change our lives forever. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Judges chapter 16, verse 12. Na-miss ko po kayo. I was not here last Sunday because I was in Palawan para po sa mission stations natin na binisita ho natin sila. The Lord is doing great things po sa kanilang lugar, and I know dito rin. I heard a lot about what happened last Sunday, and I'm very grateful sa ating Panginoon. Amen. Siguro pag-pray na natin, lumipat na tayo ng church, no? Nako-consider nyo na ba yan? Nako-consider nyo na ba? May nakita tayo sa sa Jupiter. Judges chapter 16, verse 12, all the way to 16. The angel of the Lord appeared to Gideon and said, "Mighty hero, the Lord is with you." "Sir," Gideon replied, "if the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles our ancestors told us about?" Di ba sabi nila, didn't they say the Lord brought us out of Egypt?
But now the Lord has abandoned us and handed us over the Midianites. Then the Lord turned to him and he said, Go with the strength that you have. Rescue Israel from the Midianites. I am sending you. Pwede niyo po bang tignan ang katabi mo, sabi mo sa kanya, God is sending you. But Lord, Gideon replied, How can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. But the Lord said to him, I will be with you, and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. So now, the Lord has spoken to all of us, and I believe that God has a message for each and every one of us. The title of my message today is called, When Life is Rough, Trust God. When life is rough, trust God. Kung kayo po ay Christian, malamang alam na po ninyo ang kasunod ng sasabihin ko. Test tayo. God is good, and all the time, God is good. This is the phrase that we keep on repeating over and over again. But somehow, somewhere, marami po sa atin ang naniniwala that indeed mabuti ang Panginoon, pero minsan may pagdududa doon sa kasunod na all the time. Kasi talaga bang mabuti ang Panginoon kahit hindi maganda ang aking sitwasyon? Mabuti ba ang Panginoon kapag nagkasakit ang aking mga magulang o nawalan kami ng mahal sa buhay? Naniniwala akong mabuti ang Diyos, pero sa lahat nga ba ng panahon mabuti ang Diyos? Kasi yung salita o yung phrase na God is good ay madalas lumalabas po sa mga bibig natin, lalo na kapag tayo po ay nasa magandang stage o chapter ng ating buhay. Madaling sabihin God is good kapag kakasagot lang ng panalangin ng Diyos sa iyong buhay. Madaling sabihin yung God is good kapag kakatanggap mo lang ng promotion o ng blessing. Madaling sabihin ang God is good kapag kakabukas lamang ng pintuan na matagal mo nang ipinapanalangin, o kakatanggap mo lang ng breakthrough na matagal mo nang idinudulog sa Panginoon. Pero alam kong marami sa atin, we are living in this world long enough para mapatunayan that life is not always hallelujah and thank you Jesus. When life hits you, it will hit you hard. Ang buhay walang libreng shock absorber na kapag dumating ang mga pagsubok, maa-absorb natin at hindi natin mararamdaman ang mga pagsubok na ito. Why? Because when life hits, kapag dumating ang pagsubok, kapag dumating ang mga challenges, hindi mo na nga may schedule, sabay-sabay pa kapag dumating. Darating siya sa mga panahong hindi mo inaasahan. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, masyado na pong mabigat ang pinagdadaanan ko. Pwede po bang sa January na po yung iba? Kota na po ako sa taong ito. Pero magugulat ka, ang mga pagsubok at ang mga challenges, sabay-sabay kung dumating. Minsan naman, nagsasalitan lang. Kung wala kang problema sa trabaho mo, biglang may problema ka sa marriage mo. Kung wala kang problema sa marriage mo, minsan may problema ka sa mga anak mo. Kung wala kang problema sa mga anak mo, minsan may problema ka sa pera mo. At kung wala kang problema sa pera mo, minsan may problema ka sa kalusugan mo. Parang nag-uusap sila at sasabihin, sige, total kawawa naman siya, salitan na lang tayo. Kapag na-resolve ang isa, may kasunod na naman na isa. At kapag dumarating ang mga sitwasyong katulad nito, napakahirap i-post sa Facebook na mabuti ang Diyos. Napakahirap i-declare sa ating buhay na totoo ngang ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. After all, tinuturuan tayo ng mundo natin ng ibang definition ng good. Na ang good natin is based on latest trends. Na yung good cellphone nung year 2000 ay ibang-iba sa good cellphone today. Ang good cellphone noon, wala namang caller ID, pero good siya ngayon. Pero yung good before, hindi na siya good ngayon. Pero I believe may assignment po ako ngayong araw na ito para ipaalala sa bawat isa sa inyo. Nagbabago man po ang definition ng mundo sa good, pero ang Diyos natin, He remains the same. He is the same yesterday, today, and forever. Magbago man ang sitwasyon, mabuti pa rin ang Panginoon. Masama man ang buhay, pero mabuti pa rin ang Panginoon. Mahirap man ang buhay, pero mabuti pa rin ang ating Panginoon. God is good. Now, the big question is this. Nagtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon even when life is tough and rough? Kahit mahirap ang buhay, kaya mo bang magtiwala na ang Diyos ay tapat? Kaya mo bang magtiwala na ang Diyos ay mabuti pa rin? Because God's goodness doesn't change. I'm not trying to simplify your problem. I'm not trying to belittle what you are going through. But whatever it is that you are going through, everything starts and stops with this question. Do you trust God?
Alam kong your situation is chronic, masakit, mahirap. Ang hirap ng iyong pinagdaanan, punong-puno ka ng disappointment, but everything falls with this simple question. Do you trust the Lord? Kaya mo bang magtiwala sa Panginoon kahit nakakabalik lang ng doktor at ang sabi, 3 months na lang ang ilalagi mo dito sa mundo? Kaya mo bang magtiwala sa Panginoon kung tinanggal ka sa trabaho na akala mo secure? Kaya mo bang magtiwala sa Panginoon kahit yung asawa mong nag-I do ay nag-cheat sa'yo? Kaya mo bang magtiwala sa Panginoon even when your business is low? Even when your finances are low? Can you trust God even though the situation doesn't look right? Even when your friends turn your backs against you, will you still say, I trust the Lord? Kaya mo pa rin ba magtiwala sa Panginoon? Malamang kilala niyo si Job, right? Si Job sa Bible, o si Job sa Tagalog gawa. Now, si Job sa Bible is arguably one of the most famous Bible characters in all of the Bible. Itong si Job dumaan sa matitinding pagsubok ng kanyang buhay. At maaari, kahit hindi po kayo pamilyar sa kanya, lumakad kayo sa sapatos na nilakaran niya. Lahat kayo dumaan sa 3 bagay. Disease, disaster, and death. Lahat tayo dumaan dito because all of these things pinagdaanan ni Job. 10 ang kanyang anak na matay sabay-sabay. Siya ay lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang kayamanan ay ninakaw at nawala instantly. At ang kanyang kalusugan, nawala. Yung kanyang health because nagkaroon siya ng incurable disease. So, Job faced disaster, death, and disease. Pero in the midst of all of this, na-forecast po ni Satanas. Nagkaroon ng assumption itong si Satanas na kapag si Job dumanas ng disease, ng death, at ng disaster, tatalikod yan sa Panginoon. Sapagkat naniniwala si Satanas na kaya lang naman malapit si Job sa Lord kasi pinagpapala siya ng Panginoon. Pero alam natin ang naging istorya. Dumana si Job ng disease, ng death at ng disaster, pero hindi nawala ang pananampalataya niya sa Panginoon. Dumaan siya sa matitinding pagsubok pero hindi siya sumuko. Hindi siya nag-give up. Kahit na dumaan siya sa patinding pagsubok, mga kapatid, hindi huminto yung pagpupuri niya sa ating Panginoon. Nagkamali yata si Satan. Akala ni Satan, kapag ginalaw niya yung sitwasyon ni Job, magagalaw niya yung pananampalataya ni Job. Pero hindi porket nagbago ang circumstance, magbabago dapat ang ating pananampalataya. Hindi naman kailangan yung faith lagi ang casualty ng mga disaster sa ating buhay. Katulad ni Job, nawala sa kanya ang lahat pero hindi siya nawala ng pananampalataya sa ating Panginoon. And Job even took it further sa Job chapter 13 kung saan sinabi niya that even the Lord would slay me, I will trust Him. Kahit patayin ako ng Panginoon, ako'y magtitiwala pa rin sa Kanya. Narinig niyo po ba yung sinabi ko? At narinig niyo po ba yung declaration ni Job? Let me break it down to you. Ang sabi ni Job, no matter what happens to me, I have made a decision to trust the Lord. Okay, Tagalogin ko para masibir. Ano man ang mangyari sa akin, patayin man ako ng Diyos. Ako ay nakapagdesisyon na ako'y magtitiwala sa Panginoon kahit ano ang mangyari. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, but I will trust the Lord. Hindi ko mapipredict kung anong susunod na mangyayari, but I will praise the Lord. I cannot explain it, but I trust the Lord. I cannot see a way out, but I trust the Lord. Hindi ko makontrol ang sitwasyon, but I trust the Lord. I cannot see the outcome, but I still trust the Lord. I don't get why, but I still trust the Lord. Come hell and high waters, I have made a decision, I will trust the Lord. Now question, do you have the same confidence that Job had? Na may confidence siya na kahit hindi maganda ang sitwasyon, mabuti ang Diyos. Hindi maganda ang sitwasyon, tapat pa rin ang ating Panginoon. At katulad ni Job, si David, one time in Psalms chapter 23 verse 6, he made a declaration, and everybody read now. Ang sabi ni David, surely goodness and unfailing love will pursue. Fasten your seatbelt. This is going to be life-changing. Surely goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Ano ang sabi ni David? Sigurado ako na ang kabutihan ng Panginoon hahabulin ako. Hindi ko na kailangan makipagtaguan sa goodness ng Lord kasi ang goodness ni Lord discoverable. Ibig sabihin, hindi ko na siya kailangang habulin pa kasi yung goodness ng Lord ang hahabol sa akin, and I will live in the house of the Lord forever. Now look at the verse again. Bring it back please.
Psalms 23 verse 6. Sinabi ba ng Bible that I hope goodness will follow me? No, it doesn't say that. Sabi niya, surely. Anong ibig sabihin ng surely? Ang surely rito, hindi wishful thinking. Hindi ako nangangarap lang. Ang surely dito, meron akong confidence. Sigurado ako that His goodness and His unfailing love will pursue me and I will live in the house of the Lord forever. Okay, ito kasi hindi maintindihan ng katabi mo. No? Lahat ng tao, gusto natin ng mabuting buhay. We all want to live a good life. But many people don't understand that goodness only comes from God. Let me repeat. Just want to make sure that everybody knows this. No? Lahat tayo gusto natin ng mabuting buhay. Pero hindi lahat naiintindihan na yung mabuting buhay galing sa Diyos. We don't understand that goodness only comes from God. Magkaiba po kasi yung naniniwala ka lang na mabuti ang Diyos sa namumuhay ka sa kabutihan ng Diyos. Believing in God's goodness is different from living in God's goodness. Marami sa atin naniniwala in theory na sinasabi natin, God is good. You even know it. Naniniwala tayo in theory that God is good. But it's another thing to say, I live in the goodness of God. Hindi lang ako basta naniniwala, nasubukan ko mismo. Ibig sabihin, alam mo mismo na yung goodness ng Lord, nature niya yan. Ibig sabihin, hindi lang siya basta gumagawa ng mabuti, siya mismo ay mabuti. At katulad ng ilog, mga kapatid, na dinadaluyan ng tubig, hindi dumadaloy ang tubig sa ilog dahil kailangan niya ang tubig. May ilog bang nauuhaw? Wala. So dumadaloy ang tubig kasi puno siya ng tubig. Ibig sabihin is part of His nature. Magbago man ang sitwasyon, magbago man ang circumstance, alam ni David, God's goodness will not change. So kung i-measure ko ang goodness ng Lord based sa circumstance ko, baka magkaroon ng problema kasi hindi porket hindi maganda ang sitwasyon ay hindi na mabuti ang ating Panginoon. Katulad ng araw, ang araw lagi po yang nagniningning. Kahit pataguan mo yan ng ulap, yung araw nandun pa rin sa likod, nagniningning siya. It doesn't matter. Hindi porket hindi mo makita yung araw, hindi siya nagsashine. At minsan tayo, hindi natin makita ang kabutihan ng Lord kasi clouded tayo ng mga pagsubok at ng mga problema. Pero hindi porket clouded ang perspective mo ng pagsubok at problema, ay hindi na po mabuti ang Panginoon. Okay, sana mag-guess nyo na. Lord, have mercy on us. Okay, halimbawa payong, uubusin ko yung mga gamit natin sa bahay para pag nakita nyo yung mga gamit, ito illustration ni Pastor. Sino sa inyo may mga payong sa bahay? Pag umuulan, nagpapayong tayo. Although mga Pilipino, ibang klase. Kahit maaraw o maulan, may payong. Sayang kasi ang mena. Papaya soap. Yung payong, ang hirap naman patawanin ng mga nasa gilid. Pabihira. I'm trying. Okay? Yung payong, pag umuulan, nagpapayong ka, right? Kaya bang pigilan ng payong yung ulan? Hindi niya kayang pigilan. Kahit magpayong ka, yung ulan, hindi siya hihinto dahil nagpayong ka. Pero kung nasa loob ka ng payong, hindi ka mababasa. Amen? Ang goodness ng Lord, hindi mapipigilan ang mga problema sa iyong buhay. But when you are under the refuge of His goodness, you will not be soaked. Now you get it. Now you get it. Hindi natin mapipigilan ang mga pagsubok, pero hanggat tayo ay under dun sa refuge ng ating Panginoon at alam natin na hindi man maganda ang panahon, hindi man maganda ang sitwasyon, hanggat ako'y nandun sa loob ng paniniwalang ang Diyos ay mabuti, I will not be soaked. Ibig sabihin, ang goodness ng Lord hindi nakakancel ng circumstance. Hindi siya nakakancel ng diagnosis ng doktor. Hindi siya nakakancel ng kakulangan ng salapi. Kahit kulang sa salapi, kahit diniagnose ako ng doktor, kahit mahirap ang sitwasyon, as long as I am under the refuge of His goodness, I'm not just believing in it, in theory, I live by it. Kaya pala sabi ni David pa rin to sa Psalms chapter 38, everybody read now, taste, 34, taste and see. Everybody say taste. Ano Tagalog ng taste? Tikman. Ang sabi ni David, taste and see that the Lord is good. And watch this. And blessed is the one who takes refuge in God. Pinagpala daw po ang mga tao who takes refuge in the Lord. Now, for us to understand this, because
Itong verse na to, malamang nasa CR ninyo, nasa mga wall, nasa sasakyan, pinost nyo na ito, but many people don't understand the context of Psalms chapter 34. Bakit nga ba sinulat ni David tong taste and see that the Lord is good, which is usually many Christians are familiar with it. Taste and see that the Lord is good. Pero anong context? Now, the context is this. Sinulat po ito ni Apostle Paul, ni David, habang po siya ay nakakaramdam ng humiliation. Okay? Ganito po kasi nangyari. Si David po, kinainggitan ng hari na si King Saul. At dahil kinainggitan po siya ng hari, gusto siyang patayin. At dahil gusto siyang patayin, tumakas po siya and he was running to save his life. Pero dahil napatay niya na si Goliath, kilala siya ng mga tao, medyo famous at maraming followers si David at this point. Kaya habang nagtatago siya, may mga tao nakakakilala sa kanya. Nare-recognize siya, ito yung famous warrior na tumalo kay Goliath. At na-realize ni David, teka, pag na-recognize ako ng tao, isusumbong ako kay King Saul, malalaman nila kung nasaan ako. Nung nakaharap niya si King Achish, kinabahan siya. Kaya sabi niya, naku, delikado ito, pinaparaphrase ko lang. Alam mo ginawa ni David? Nagpanggap siyang baliw sa harap ni King Achish para masave ang kanyang buhay. When I was reading about this text again, I don't know why, pero for some reason, parang nakaramdam ako na parang ipinakita sa atin ng scripture kung gaano ka-vulnerable si David. Pinakita sa atin na natakot din pala siya. Pinakita sa atin na, takot din pala siyang mamatay. That he was running for his life. Na nagpanggap pa siyang baliw. Wag kang tumingin sa katabi niyo, baka isipin niya, siya pinag-uusapan natin. Nagpanggap lang baka natuluyan na. Okay. Nagpapanggap siyang baliw that in the midst of his fear, in the midst of his humiliation, na-realize niya na kapag ikaw pala talaga ay anak ng Diyos, may kakayanan ang Diyos na magligtas sa'yo, regardless of the situation. That God is able to make a way where there seems to be no way. And then he wrote, balik mo anak, Psalms 34, taste and see that the Lord is good. So kapag sinabi ni David na tikman mo, hindi niya sinasabi yun as a theory. Masarap yan. Natikman mo na? Hindi pa, pero masarap yan. May ganun kasi, no? Right? Pero kapag sinabi ni David na taste, hindi lang to basta theory. Sinasabi niya, natikman ko to. Masarap ito, kaya tikman nyo rin. Na pag tinanong mo, anong lasa? Basta masarap. Nangyayari ba sa inyo minsan yon? Yung bidang-bida ka dun sa kumain ka sa restaurant na napakasarap, my friend. Bakit? Ano ba lasa? Basta masarap. Yung may mga pagkakataon ba sa buhay nyo na may naranasan kang kakaiba na kapag pina-explain ka kung ano, hindi mo rin ma-explain? Diba? Kaya minsan hirap na hirap ka mag-invite ng kaibigan mo sa church. Kasi diba sasabihin mo, punta ka doon sa church, alam mo, naramdaman ko ang presensya ng Panginoon. Magbabago talaga ang buhay mo doon. Ano bang meron doon? Bukod sa pogi ang pastor doon, pero... bukod sa pogi ang pastor doon, pero di ko rin alam basta try mo na lang. Diba? Ito naman kaibigan mo, buti na lang, malakas ka sa kanya, kahit di mo ma-explain kung bakit, sumama naman siya sa'yo. No, dalawa na kayo nag-church ngayon. Pagdating nyo sa church, pagpasok pa lang, nakita mo yung kaibigan mo, umiiyak na. Tapos sabi mo sa kaibigan mo, ba't ka umiiyak? Di ko din alam Basta may kakaiba ako naramdaman. Ngayon, dalawa na kayo. Pag uwi nyo ngayon sa bahay, in-invite nyo ang inyong buong pamilya. Ano sabi nyo, next Sunday, magsimba tayo uli. Ano bang meron dyan at every Sunday nagsisimba kayo? Ano, may pera ba dyan? May ayuda ba dyan? May jacket ba dyan? Ano bang meron dyan? Di rin po namin alam Pero magugulat ka na lang, buong pamilya nyo, nandun na, at unang attend nila, nag-iyakan din sila. At pag tinanong ngayon yung buong pamilya, bakit kayo umattend dito? Bakit nandito kayo? Di rin namin alam Kaya kapag in-invite nila ang kapitbahay nila, sabihin nila, sumama ka sa amin sa Sunday service. Ba't ano ba yung service na yan? Ano bang meron dyan? Lahat na kayo lahat. Di rin namin alam Subukan mo na lang. Bakit? May nararamdaman tayong bagay na natikman natin, na nasarapan tayo, pero hindi natin alam kung saan nangyayari. Ganito yung sinasabi ni David na, tikman mo at makikita mo. Tayo kasi baliktad Tignan mo muna nang matikman mo. Pero ang sinasabi ni David, balik mo yung Psalms 34. Ano na una? Taste o see?
Taste. Ibig sabihin, sinasabi ni David sa atin, tikman nyo muna at makikita nyo ang kabutihan ng ating Panginoon. Madaling sabihin, naniniwala kang mabuti ang Panginoon. Pero ako mismo, nasubukan ko na. Nalasahan ko na siya. Totoong mabuti ang ating Panginoon. Ganito kasi, pag tumitingin ka ng picture ng pagkain, masarap eh. Alam nyo ba na ako ay fascinated ako sa ano nga yung palabas ni Gordon Ramsay na sa kitchen? MasterChef. Alam nyo, gustong-gusto ko yung MasterChef na yan. Alam nyo bang hindi ako marunong magluto? Pero gustong-gusto ko ang MasterChef. Kasi pag pinapakita na yung dish, yung pagkain, parang ang sarap-sarap niya. Tapos pag tinikman nila, sabi nila, wow, what a beautiful dish. Ikaw rin parang, ang tanong, natikman mo na ba siya? Hindi mo nga ma-pronounce kung ano yung tawag doon. Diba? Pero nasasarapan ka. Natingnan nyo to, no? Yung recipe, for example, yung recipe. Yung recipe, ipapakita niya sa iyo yung instruction paano gumawa ng ulam. Yung menu, ipapakita niya sa iyo kung ano ang description ng ulam. May picture pa yun. At sasabihin pa ng restaurant, bestseller namin to. Maraming nasarapan dito. Pero hanggat hindi ko yan natitikman, at hindi, hanggat recipe yan, at hanggat menu yan, hanggat hindi yan sumasayad sa dila ko, wala akong katunayan na masarap talaga siya. Tama ho ba mga kapatid? Anong ibig ko sabihin? Marami sa atin, we know God's goodness in theory, pero mas maganda, maranasan at malasahan talaga natin ang pag-ibig at ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Tama ho ba mga kapatid? Amen? Bakit? Kasi kung titignan nyo, ang buhay hindi siya laging madali. Ang buhay mahirap. Ang buhay puno ng challenges. Tapos madali lang sabihin sa akin, mabuti ang Panginoon. Nabasa naman natin, mabuti ang Panginoon, pero hanggat hindi ko nararanasan. Madaling sabihin sa akin, Pastor, masarap ako magluto ng palabok, pero hanggat hindi mo pinapatikim yan sa akin. Theory lang yan. Madaling sabihin, Pastor, nabalitaan ko, chicken curry daw ang favorite mong ulam. Naku, masarap ako magluto ng chicken curry. Naku, hanggat hindi nyo pinapatikim sa akin. Theory lang lahat yan. Kung gusto nyo talagang mapatunayan natin yan, dalan nyo ako. Amen? Because taste and see that the Lord is good. It doesn't have to, hindi siya dependent sa circumstance or ating situation. Amen po ba mga kapatid? Because God is good regardless of the situation, even when life is not. Kaya wag na wag mong huhusgahan ang karakter ng Diyos base sa chapter ng iyong buhay. Kasi baka mamaya, ginadjudge mo na ang Panginoon na hindi siya mabuti dahil hindi maganda ang naging January mo, dahil hindi naging maganda ang February mo, dahil nalugi ka sa negosyo nung March, at nung April, hindi nakaakyat ng stage ang iyong anak at nakatapos ng pag-aaral. Pero hindi porket nakakaranas ka ng hindi magagandang sitwasyon, ay ikukonclude mo na kagad, based sa chapter ng iyong buhay, ang karakter ng ating Panginoon. I want to submit to you, pagkatapos ng taong ito, pagdating ng December 31, lahat tayo ay iiyak kasi sabihin natin, hindi naging maganda ang January ko, hindi naging maganda ang February ko, hindi naging maganda ang July, ang March, pero pagdating ng September, whenever I see boys and girls, pagdating ng September, unti-unti ko naranasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Ano ibig sabihin? Dumaan ka sa matitinding pagsubok, pero hindi mo hinusgahan ang buong taon based sa chapter ng iyong buhay, kundi based sa karakter ng Panginoon sa atin. Amen? Everybody say, wene. Katulad ni Joseph, right? Sa Genesis. Kung may time lang tayo, basahin yung buong chapter. Napakaraming chapter kasi sa buhay ni Joseph. Ang ganda ng panaginip na ipinakita ng Diyos sa kanya. Na siya ay magiging ruler, magiging deliverer, magiging savior of his nation. Ano nangyari? The next thing he know, nandun siya sa may balon na walang tubig kasi pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid na patayin. Now, kapag nandun ka sa balon at walang sumasaklolo sa iyo, ano magagawa ng pangarap mo? Ano magagawa ng panaginip mo? Ano magagawa ng sabi ni Lord? Ganito eh. Pero ibig ba sabihin nasa balon si Joseph, tapos na ang Panginoon sa kanyang buhay? Hindi niya pwedeng husgahan ang Panginoon at ang karakter ng Diyos based sa chapter ng kanyang buhay. Huwag mo naman lagyan ng tuldok yung kama pa lang sa buhay mo. Kasi dumaan siya sa pit. Nakulong si Joseph. Pre-name up siya, sinabi ng rape daw siya. So from pit to prison to palace. Kung titignan nyo to, lahat to itsura ng failure. Asan yung pangarap dito? Asan yung pangako ng Panginoon dito? Pero again, wag mong ihusgahan ang karakter ng Diyos based sa chapter ng iyong buhay.
Oo, may pit. Oo, may prison. Oo, may palace. Pero hindi pa tapos ang buhay ni Joseph. Kasi pagkatapos ng pit, pagkatapos ng prison, pagkatapos ng palace, after everything that he went through, may isa pang P, may promotion na ibinigay ang Panginoon sa kanya. And now he was saying, the enemy meant it for evil, but God used it for His good. Amen. Ano ibig sabihin? Hindi natin pwedeng husgahan yung chapter, yung season. Amen? Hindi mo naman, nakatikim ka lang ng harina, sabi mo na kagad, di masarap. Sino sa inyo kumakain ng harina? Ang sarap kaya magpapak ng harina, parang Milo. Di ba yung harina, walang pumapapak ng harina sa atin. Kaya bakit pag nilasahan mo yung harina, dry. Pag nilasahan mo siya, wala siyang lasa. O kaya naman yung itlog na hindi luto, yung raw egg, malansa. Baking soda, may kumakain po ba sa inyo baking soda? Ang pait nun, pinalilinis ka yun eh. Kasi ang tapang yan eh. Asin, maalat. Ang baking soda mapait, ang asukal matamis. Eh kung husgahan mo sila in isolation, they are bitter in isolation. Husgahan mo yung baking soda, hindi masarap. Husgahan mo yung itlog kasi malansa. Husgahan mo yung asin kasi maalat. At gusto mo lang yung asukal kasi matamis. Pero pag pinagsama-sama mo yung harina, yung baking powder, yung itlog, yung asin, yung asukal, at ilagay mo sa oven, magugulat ka na lang, cake na siya. So, mapait siya in isolation, pero delicious siya in completion. So, kung husgahan mo yung lasa ng cake based sa baking soda, hindi mo siya ma-appreciate. Kung i-judge mo ang buhay mo based sa nangyari sa 1 February, hindi mo ma-appreciate yun. But God is a good God, that He is able to work all things together for the good of those who love God. Mapait ang baking soda, balansa ang itlog, maalat ang asin, pero pag pinagsama-sama mo siya, if you love the Lord, may pangako ang Diyos sa atin that God is able to work things together. Siya ang nagsisibling chef ng iyong buhay, kaya wag mong uhusgahan yung baking soda dahil mapait, because your God is able to say, I am able to do and work all these things together for the good of those who love the Lord. Hindi porket maasim na ang dulo ng iyong buhay. Hindi porket mapait na ang dulo ng iyong buhay. Meron po ba ditong lumalaklak ng suka? Uubusin natin lahat ng ingredients yun sa kusina. Sino po rito lumalaklak ng suka? Wala. Lumalaklak ng toyo na napunta na sa isip, kaya nagkatoyo. Ay, lumalaklak ng, ang suka maasim. Ang toyo maalat. Ang paminta maanghang. Ang manok na buhay malansa. Pero kapag yung manok sinama mo sa paminta, sinamahan mo ng toyo, sinamahan mo ng suka, at hinalo mo silang lahat, pinakuluan mo, anong lalabas? Adobo. Masarap ba ang adobo? Yes, pero hindi masarap pagkat suka lang. Hindi masarap kapag toyo lang. Hindi mo ma-appreciate kapag manok pa lang. But when God orchestrated everything, He is able to work all things together for the good of those who love Him. After all, you will conclude, God is really good. Sabi mo sa katabi mo, God is good, God is good, God is good, God is good. Romans chapter 8 verse 28. Everybody read this with me. And we know, confidence. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Tingnan mo uli yung verse. Sinabi ba ni Apostle Paul na all things are good? No, he didn't say all things are good. Hindi niya sinabing lahat ng bagay mabuti. Pero ang sabi niya, all things will work together for the good of those who love God, who have been called according to His purpose. Hindi maganda ang pain, ang betrayal, ang sickness. But mix it together with God's goodness and His faithfulness. And I will tell you, at the end of this year, your heart will be grateful. Yeah. Your heart will be grateful. Ganyan ang story ni Gideon sa Judges chapter 6. Intro lang yun, Pastor. Sa Judges chapter 6, si Gideon ay binigyan ng Lord ng isang assignment para maging deliverer o tagapagligtas ng kanyang bansa. Pero alam natin na si Gideon pinakamahina sa kanyang pamilya at ang pamilya niya ang pinakamahina sa kanilang angkan. Kaya hindi siya makapaniwala na gagamitin siya ng Panginoon para sa isang napakahalagang assignment. Pero minsan talaga may nakikita ang Panginoon na hindi natin nakikita. Kasi ang sabi ng Panginoon, nung nag-appear ang anghel sa kanya, ni-remind siya ng Panginoon, Gideon,
Mighty warrior, the Lord is with you. Now, question. Kung sasabihin ko sa inyo ngayong araw na ito, na kasama mo ang Diyos, ano magiging response mo? GSMNB Global Family, the Lord is with you. Let me repeat, the Lord is with you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. The Lord is with you. Hindi ko kayo sinabihan na mag-amen. Pero naturally, kapag narinig mong the Lord is with you, hindi pwedeng hindi ka mag-agree at sabihin mong amen. Pero nung kay Gideon sinabi, this is interesting. Kasi nung kay Gideon sinabi, Gideon, the Lord is with you. Hindi nag-amen si Gideon. In fact, sabi ni Gideon, Verse 13, put it up. Sir, sabi ni Gideon, if the Lord is with us, highlight this part, why has all this happened to us? The Lord is with me, and you expect me to say amen? No amen. Kasi kung talagang kasama ko ang Panginoon, bakit nangyari sa amin ito? Tuloy mo pagbabasa. Asa na mga milagro na naranasan ng mga lolo't lola ko? Di ba sabi nila, nilabas kami sa slavery mula sa Egypt? So ibig sabihin, narinig ko ang kwento nila na mabuti ang Diyos. Pero theory lang. Narinig ko na nilabas sila sa Egypt. Narinig ko na binuksan daw yung Red Sea. Narinig ko na uminom daw sila galing sa tubig na nasa bato. At narinig ko tumawid daw sila doon sa lupang pangako. Pero kung talagang kasama namin ang Panginoon, bakit ganito ang aming sitwasyon? Bakit kami alipin ng mga Midianites? At bakit hanggang ngayon wala kaming sariling kalayaan? Sasabihin mo, Pastor, na God is with me? Hindi totoo yan. Kasi kung talagang ang Diyos kasama namin, sabi nga ni Gideon, bakit ito nangyari? Balik mo nga yung verse, anak. Nung sinabi niyang, why has all this happened to us? Nakikita niyo po yan? Now, ang tanong, ano kaya yung this? Now, why has all this happened to us? What was he referring to when he said, kung talagang kasama ko ang Diyos, bakit nangyari ito? Ano yung ito? Na kung titignan mo ang context ng verse ito, yung ito na sinasabi niya, ganito yon. Parang sinasabi niya, kung kasama talaga namin ang Panginoon, ba't kami naalipin? Ba't kami na-abandon? Ba't kami nasaktan? Bakit walang milagrong nangyari sa amin? Bakit parang lagi kami naghihikahos? Lagi kami nangangailangan? Narinig ko yung magagandang kwento nila. Nakalagay sa mga libro, sabi nila, ang Diyos daw ay mabuti. Narinig lang namin yung storya, pero nasa ng ebidensya. At maaaring ganito ang response ni Gideon, pero maaaring marami sa inyo are silently asking the question, God is good, Pastor? If God is good, bakit niya hinayaan na ma-diagnose ako with stage 4 cancer? If God is really good, ba't niya hinayaan na maghiwalay ang aking mga magulang? Kung talagang mabuti ang ating Panginoon, ba't nawalan ako ng trabaho? Bakit ang anak ko ayaw magbago? Bakit ang karir ko parang walang direksyon? Alam niyo kung bakit ganun ang tanong ni Gideon? Na kung talagang kasama ko ang Panginoon, ba't ganito nangyari sa akin? Kasi ang reasoning, everybody say reasoning? Ang logic ni Gideon, kung present ang Diyos, dapat absent yung problema. So ang paniniwala niya, at malamang paniniwala ng marami sa atin, kung talagang present si Lord, dapat absent yung pagsubok. Ngayon, nagtataka ka din. Kasi present naman si Lord, ba't present din yung problema? At parang minsan lumalabas pa nga, present yung problema, absent si Lord. Na parang mas malakas pa yung boses ng Panginoon. It doesn't make sense. Hindi natin ma-reconcile sa isip natin. Kasi if God is really good, ba't niya inalaw na may naghihirap? Bakit niya inalaw ang abuse, ang trauma? Ba't inalaw na Panginoon na mangyari ang lahat ng ito kung talagang mabuti siya? Kung talagang mabuti ang Diyos at kasama ko ang ating Panginoon, bakit may crisis na dumadaan sa aking buhay? Nakaranas na ba kayo ng crisis? Taas nga po kamay. Okay, baka hindi nyo, anong ibig sabihin ng crisis? Yan po yung nakakaiyak na pangyayari. Crisis. Crisis. Sino sa inyo nakaranas na ng crisis, nakakaiyak na mga pangyayari? Kung di kayo nagtaas, antayin nyo lang, darating yan. Because all of us will go through that. Lahat tayo dadaan sa mga krisis ng ating buhay. At yun ang hindi natin ma-reconcile. Kung talagang mabuti ang Diyos, kung talagang kasama ko ang Panginoon, bakit kailangan magkaroon ng mga bagay na ito? Kasi sabi niya, di ba, dadalhin niya raw ako sa greener pasture.
Ngayon pa lang natitempt na ako kasi dumadaan ako sa valley, pero pinapakita niya mountain. Ang sabi nga ng scripture, when I look to the mountain, where does my help come from? Wala naman dito sa valley eh. Ang tulong daw nandun sa mountain. Kaya pag tinitignan ko, the grass is greener on the other side. Pero again, hindi porket mas maberde ang grass doon, yun ang kalooban ng Panginoon. Baka kaya mas makintab kasi peke. Ang peking damo, mas makintab kaysa sa totoo. Come on now. Amen? So kung talagang ang Diyos ay mabuti, ba't niya inalaw ang mga bagay na ito? At kung magiging totoo ako sa inyo, kapag dumadaan po tayo sa crisis, sino ba hindi matatakot? Kasi kung kaya mo siyang baguhin, ba't ka matatakot? Kung kaya mo siyang ayusin, ba't ka matatakot? Kung kaya mo siyang bayaran, ba't ka matatakot? The fact that you are afraid is because you cannot control it. Or either you cannot control it or you run out of option. At dahil wala ka ng option, kundi mag-antay sa Panginoon, ang tanong mo naman kay Lord, Lord, hanggang kailan ako mag-aantay? How long should I wait for that breakthrough and miracle to come? But again, tinuruan tayo ng Panginoon. It's not just the waiting, but our attitude while we wait. Do you have the attitude na nag-aantay ka? May nag-aantay kasing nagdadabog. May nag-aantay na nagagalit. May nag-aantay na nagdududa. But God is teaching us na kahit may delay, hindi denied. So when you wait with confidence that God will deliver what He has promised. Napansin niyo po ba ang Diyos walang relo? Napansin niyo ba ang Diyos hindi tumitingin sa kalendaryo? Napansin niyo po ba ang ating Panginoon hindi tumatanda? Alam niyo po kung bakit? Because God is not restricted by time. Hindi naaapektuhan ng oras natin ang oras ng Diyos. Because God is outside time and space. Ang nakikita lang natin, yung hirap, yung pagsubok, ay again, hindi natin minamaliit, pero totoo naman talagang nakakaiyak. Kaya sabi, Lord, ilabas nyo na po ako dito. Lord, ilabas nyo na po ako dito. At kung talaga mang hindi mo ako malalabas ngayon, please man lang i-assure mo kung hindi mo ako nakalimutan. Baka mamaya natabunan na yung mga request ko dito at nag-iintay ako sa wala. We want assurance. But when God, ang perspective ng Lord iba, ikaw nakikita mo lang yung present, ang nakikita ng Lord past, present, and future. So God will never allow that pain for no reason. Because God will never waste your pain. At kung ilalaw ng Panginoon na masaktan ka, hindi ibig sabihin nun na cruel ang Panginoon. Minsan may mga sakit na kailangan. Kapag nasa kalsada ka at may tumulak sa'yo, malamang yung tumulak sa'yo gusto mong sampalin. Pero kapag nalaman mo na kaya kanya tinulak kasi masasagasaan ka na ng truck, baka magpasalamat ka pa sa konting sugat na naranasan mo. Kasi mas gugustuhin mo ng masugat kesa masagasaan. Anong ibig ko sabihin? Minsan, hindi natin ma-appreciate ang Panginoon kasi hindi natin nakikita ang kanyang perspective. Pero hindi porket inalaw ng Lord ang pagsubok, ay sinasaktan tayo ng Panginoon. Meron siyang nakikita na hindi natin nakikita at kailangan lang natin magtiwala sa ating Panginoon kasi ang Diyos natin ay hindi limited. Ang kanyang goodness ay hindi limited kapag masaya lamang tayo. Ang goodness ng Lord hindi seasonal. Ang goodness ng Lord walang expiration date. That even when you go through trials and pain, He is good. So when life is good, thank God. But when life is rough, trust the Lord. Magtiwala tayo kahit mahirap ang sitwasyon. Bakit? Ang kabutihan ng Lord hindi napapatunayan kapag walang problema. In fact, mas napapatunayan mo ang kabutihan ng Panginoon pag nakita mo siyang namomroblema ka, nandun pala si Lord, kasama mo at hindi ka niya iniwanan. Ibig sabihin, ang kabutihan ng Panginoon wala sa next year. Wala sa next month. I want to remind you today that even when you are going through a rough situation, God's goodness is a daily experience. Iba-iba ang sitwasyon ko araw-araw, iba-iba ang pagsubok na pinagdadaanan ko araw-araw, pero ang kabutihan ng Panginoon para akong pinapaliguan. His mercy are new every morning. Great is thy faithfulness. His mercy is new every single morning. So when life becomes too much, pakiramdam mo unbearable, always remind yourself, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Mabuti pa rin ang ating Panginoon. Amen? Sino sa inyo makakapag-testify, God is good?
Come on, sino sa inyo makakapag-testify, my God is a good God. All my life, He has been so faithful. Mula nung ipinanganak ako, mabuti ang Panginoon. Sabi ng mga magulang ko, muntik na raw siyang makunan, pero natuloy ang kanyang pregnancy. And I was the fruit of it. And God has been faithful. Nung nag-aaral ako, muntik na raw ako hindi makapag-college dahil wala raw kaming pan-tuition fee. Pero guess what? God provided a scholarship for me. And now I'm able to work now. And God has been faithful to me mula noon hanggang ngayon. So let me give you an assurance. Kapag nagdududa ka sa kabutihan ng Panginoon, turn your Bibles to Psalms 136. Meron niyang 26 verses. Pero I guarantee you, 26 verses yan, pero kaya niyong kabisaduhin today. Why? Because ang sabi ng Psalms 136 verse 1. Everybody ready now? Psalms 136 verse 1. Give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endures forever. Give thanks to the Lord, for He is good, for His love endures forever. Verse 2, His love endures forever. Verse 3, His love endures forever. Verse 4, His love endures forever. Guess what? Verse 5, His love endures forever. Verse 6, verse 7, His love endures forever. Verse 8, His love endures forever. In case na hindi mo nabasa yung mga previous verses, verse 9, His love endures forever. Ano ibig sabihin? Ang pagsubok matatapos. Ang pagsubok aabot ng 2 taon, but His love endures forever. Verse 9, His love endures forever. Verse 10, His love endures forever. Verse 11, His love endures forever. Verse 12, His love endures forever. Verse 13, His love endures forever. Verse 14, everybody now, His love endures forever. Verse 15, His love endures forever. Verse 16, His love endures. Verse 17, His love endures. Malapit na tayo sa finish line. Verse 18, His love endures forever. Verse 19, His love endures. Verse 20, His love endures forever. 21, His love endures. 22, His love endures forever. Verse 23, His love endures forever. 24, His love endures forever. 25, His love endures forever. 26, His love. So nasasaktan ako, but His love endures forever. Broken-hearted ako, but His love endures forever. I am in sorrow, but His love endures forever. I am in anguish, but His love endures forever. My hardship, but His love endures forever. All my life, He has been faithful. All my life, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. He is faithful, He is good, and He will never change. His love endures forever. Tumagal man ang pagsubok, but it will not endure forever. Ibig sabihin, the love of God will outlast your storm. The love of God will outlast your problem. The love of God will outlast your grief, your sorrow, your anguish, your hardship, your difficulty. Because His love endures. Come on now. Forever. Everybody stand to your feet. High five at least 3 tao. Sabihin mo sa Kanya, His love. Woo! His love endures forever. Baon ako sa utang, but His love endures forever. Amen. Hallelujah. How many among you believe that His love endures forever now? Come on, give Him praise. His love endures forever. Woo! Give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy, His love endures forever. Pwede mo bang yakapin ang iyong katabi kung kilala mo siya at sabihin mo sa kanya, wag na wag tayong susuko, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. His love endures forever. His mercy endures forever. Every head bow, every eye close. I want you to think about His love. I want you to think about His goodness. I want you to think about lahat ng pinagdaanan mo through the years and you're still standing today. You're not just believing that God is good, you experience the goodness of God. And you know it from your heart. Alam mong hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Alam mong hindi ka iniwan ng Panginoon. Buong buhay mo, we can conclude, God is still faithful. So I want you to worship the Lord right now and say, Lord, salamat sa kabutihan mo sa aking buhay. Hindi ka nagbago sa kabila ng ako'y nagbago. Hindi ka nakalimot sa kabila ng ako'y nakalimot sa iyo. Hindi nagwawakas, hindi nagtatapos ang kabutihan mo
sa aking buhay. Can you raise up your hands, everybody, now? Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. Sing it like you mean it. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Everybody now, all my life. And all my life you have been faithful. Indeed. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. When we sing this next part, sing it like you mean it. I love your voice. I love your voice. Have you been through the fire? You have led me through the fire. In darkest Pinabayaan tayo, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. like no other. I've known you as a father. I've known you as We a have lived friend. and I have lived in the goodness. the goodness of God. In all my life you have been faithful. Indeed, Lord, you are faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Come on, sing your voice. Sing it. All my life. in all my life you You have have been. been faithful. You've never changed. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness Sing your of own words. Worship the Lord right now. Hallelujah. All my life. Yes, Lord. I will sing of the goodness. For the last time, let's sing it. All my life. In all my life you have been faithful. Yes, you are. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of One last time. All my life. God. Only with your voice. And All my life. Indeed, Lord. Of God. I will sing of your goodness, and I will sing.
I will sing, I will sing. I will shout of the goodness of God. I will declare of the goodness of God. We will sing, we will shout, we will declare, you are good, you are good. I will sing. God, we're so grateful for your goodness. Salamat po sa kabila po ng aming kakulangan, ng aming limitasyon, nanatili ka pong tapat at mabuti sa amin. Thank you for reminding us of this wonderful truth that you are good. When life is rough, trust you. Believe in you. That you care for us. God's got this, church. God's got this. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Lord, salamat po. As we part ways today, dalangin ko, patuloy na ang bawat isa po sa amin ay ingatan mo. Sa pagbabalik po namin sa aming mga trabaho, dalangin ko ang aming kabuhayan, ng aming pinagkakakitaan, ay patuloy na ang pabor mo, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko ang aming mga pamilya, ilayo mo sa disgrasya, sa kapahamakan, ilayo nyo kami, Panginoon, sa kasakitan, at nawa, ang bawat isa po sa amin ay lagi mong ingatan at protektahan, Panginoon. As we go through this week, we will declare with our lips, with our lives, that you are indeed good and you are faithful. You are good and you are good all the time. Taas po natin ating kamay. I pray that the Lord will bless you and keep you, make His face shine on you, be gracious to you, turn His face towards you and give you peace, and may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Amen. Praise the